Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Hi everybody! Kamusta na ang lahat? Ang bilis ng panahon, no? Hindi na natin namalayan na Hulyo na pala. Simulan muli natin ang linggong ito na maraming maa-absorb na lessons from history. I'm Mara Munoz, your Pinay Beauty Queen. Oo nga, Mara, you know what? Di ko namalaya na July na pala and we're getting conservant of the Philippine culture and arts. I'm William Theo and welcome to GNN Times. Now you have mentioned art. The term art encompasses a wide range of distinctive forms of expression. However, the collective term, the arts, generally includes 7 different types of art. Specific mediums and forms of artistic expression include painting, sculpture, literature, architecture, cinema, music, and theater. Yes, so marami yan, no? Marami tayong pag-uusapan. In addition to that, Mara, any type of art is an expression or use of human imagination, talent, and creativity. And alam naman natin ang ating mga Pinoy talagang rich in art and talent. Although many forms of art are primarily experienced visually, they can also be heard or touched to enjoy. Arts are increasingly frequently employed to impact. Accurate, William. Speaking of impact or influence, mayroon tayong makakasama na malaki ang naging contribution sa artistry ng ating bansa. And almost of what we have mentioned, mediums and forms of artistic expression ay nagawa na rin niya. Galing, very, very exciting. And of course, yung para bang it's nice to have our guest. It's an honor and pleasure to welcome our first and special guest here on GNN Times, a producer of documentaries, mixed media artist, painter, and sculptor. His masterpieces were acquired and acknowledged widely across the world. Some of them were featured in Texas in the United States, Qatar, Armenia, and Italy. Truly a Filipino at heart for today's times, and today's artist garnered 2014 Cobra Pinoy Hero Service Awardee and the 2017 Gawad Henny Lopez Bayaning Pilipino Award. Please welcome on GNN Times, Mr. Frederick Epistola. Sir. Hello. Thank you for being here Salamat with din us. sa pagkakataon Okay. na naimbitahan niyo ako dito. Okay. Hi, Sir Frederick. On behalf of Filipinos, you made us proud with all of your achievements. Now, let's get to know you more. So, you obtained a Bachelor of Fine Arts in Visual Communications from the University of the Philippines in 1996. The creator and director of Art Show Philippines, the premier website for Filipino artists. What makes you pursue all of this? Well, number one, sa art kasi, pag artist ka, passion talaga to eh. Totoo. Okay. Sinasabi ko nga doon sa mga baguang artist, ang pagiging artist, hindi to isang profession, pero more on bukasyon. Kasi yung journey kasi na tatahakin natin dito sa sining, parang mas mahirap kesa doon sa normal na mga profession, like lawyers, doctors. Ito kasi, kailangan masustain mo. And itong art kasi is a lifelong learning. Kahit matanda ka na, reinvent mo pa rin yung sarili mo eh. So it's really a passion. And Yes. it's amazing, sir, how you can do all of these things at once. Sir Frederick, now among all of your masterpieces, can you tell us more of what is the most recognized piece of art that you have that you have made rather, na recognized in the world, and what makes it valuable? Because para sa akin, Filipinos are really talented kahit sa anong klaseng field eh. Actually, yung in-unveil ko sa Qatar Cultural Village sa Qatar, it is between the Philippine government at Qatar. Parang naglagay tayo doon sa Filipino corner, doon sa parang artist village, main
artist village sa Qatar, na doon sa corner na yon, naglagay ako ng kulintang, yung kulintang sculpture. So, Wow. bawat countries na merong embassy sa Qatar, meron silang corner Okay. para maglagay doon. So, nung nag-one-man show ako doon noong 2019, kinausap ako kinausap ako ng isang prince na head ng Qatar Cultural Village. Sabi niya, pwede ka bang gumawa sa amin ng isang sculpture about Philippine culture? So, ito yung naisip ko, yung parang yung kulintang sculpture ko, yun yung linagay nila doon sa Cultural Village na yun. Wow, ganun kaganda ang Yes, mga and- artworks niya. Oo, no? at saka syempre the Middle East, sir, di ba, ano siya, it's known to have quite a big Filipino Yes. community Oo. because maraming mga OFWs who are working there. So, it is also a way to share their culture, a representation na importante oo. yun. Saka natutuwa yung mga OFW natin doon na nakikita nila. Yes. Uy, Kapwa Pinoy. Oo, may Gumawa Filipino nun. na artwork na dito na pwede namin bisitahin, pwede kami maging proud. Oy, Filipino ito. Yes. That's right. Oo. And additionally, you are the only Filipino highlighted in the commemorative book Dada Centennial, Day of the Dead, published in 2017 to mark the 100th anniversary of the Dadaism movement. So how does it feel to be the only Filipino person highlighted in the commemorative book? Well, in a way, swerte rin kasi parang doon sa isang organization ko sa US, nung nagkaroon sila ng call for submission about this commemorative book, 100 years ng Dada celebration, napasama ako, nag-send ako ng entry ko, at nakakatuwa pa, yung sa book na yon, yung back cover niya, yung artwork ko yung furniture niya. Mismo sa back cover. Oo. Galing nga. Pero, sir, for our viewers na maaring hindi alam yung Dadaism, can you tell us a little bit kung ano ito? Para, Yes. yes. Well, ang Dadaism is, in a way, it's a art against art. So, Okay. parang ang concept kasi ng movement na ito is parang alisin yung traditional at classical thinking ng art na kailangan painting, kailangan sculpture, pero pwedeng ordinary object makuha mo yung essence o yung spirito ng sining mula dito. So basically yun yung konsepto ng Dadaism. So, masasabi natin yung para bang if the traditional art is seen, ito naman art is felt. Yes. Kung baga, traditional art is heard through music, ito naman, pagka nakikita mo yung object na yun, it's supposed to para More bang... on doon sa concept. Okay, Doon sa I see. principle na sining ito. Okay. Parang yung kay Rizal sa Intramuros. May mga sculpture din siya doon. Oo. Okay, so apart from that, you are also the only Filipino artist to participate in NASA's Flux Face in Space Art program. Can you tell us a little bit about it, sir? Kasi kung NASA, sasabihin natin, of course, space, futuristic yun, tama? Okay, yes. Ito naman, yung Dadaism kasi is a parang movement, pero yung post-modern movement ng Dadaism is yung Fluxus. So, parang mas contemporary yung Flux na movement. So, ito naman, very experimental, very wild din. Gaganon pa rin ang konsepto, art against art. So, pinagawa kami ng parang postcard, pero itong mga postcard na to, iikot sa space. So, inipon lahat, nakasama ako doon. Ako yung only Filipino na nakasama na linaunch sa space yung mga artworks namin. Parang pinoproject pa sa space eh. Tapos, after nung maiikot siya sa space, dinala siya dito, tapos in-exhibit siya sa Chicago Contemporary Art sa Amerika. Ang galing talaga. Makikita po ba namin yan sa YouTube? Yung Ah, pag-launch sa Ay, hindi. space? Before na mag-click pa yung YouTube, saka ginawa yung ano. So, parang hindi pa recorded. Pero mag-google mo pa siya. Oh, you can still search for it if you want to Yeah, know a let's- little bit more. Yeah, Na? alamin pa natin yan. And Mr. Epistola will once again represent the Philippines as he will exhibit his video art at the 14th Florence Biennale in Florence, Italy. So what are your preparations and what do you look forward?
Well, this event? sa October kasi magre-represent. Well, may mga Filipino rin ako na tayo na makakasama doon na magre-represent naman sa painting. Ako ang category ko kasi video art yung pumasok Okay. sa entry ko. So ang Florence Biennale is parang Olympics to sa art scene. Kasi alam natin ang Florence dito nag-umpisa ang Renaissance period ng art, Yes. dito nag-flourish. So ito, isang malaking gathering na every 2 years na ginagawa. So ito, nag-prepare din ako kasi may mga pocket exhibitions din kaming gagawin pagdating namin sa Europa sa October. Ngayon, inaayos ko yung preparation, yung mga, funding, tapos yung aking mga visa, tapos nasubmit ko na naman yung aking entry doon na approve na nila. So, hopefully, sure. mapapalabas na siya sa October 14 to 22. Tandaan natin, galing. October 14. To 22. Okay. And sir, kung meron ba kayong particular influence sa buhay ninyo, yung who inspired you to create what you do? Actually, sa totoo lang, ang art kasi or ang artist, yung art mo kasi is produkto ng whole being mo yan. Okay? Walang particular na tao or makaka-influence sa'yo. Generally, yung politika mo, yung religion mo, yung experiences And mo. even your mood, no? Yung mood mo, yan yung produkto ng art mo. So, marami akong natutuwang mga artists like sila Jackson Pollock, sila Salvador Dali. Tapos dito sa atin, mga H.R. Ocampo, Vicente Manansala, na-influence siya. Pero sa totoong buhay, ang art ay produkto ng iyong buong pagkatao. Yes. Ako, I'm a big fan of Pablo Picasso, Renoir, Matisse, and of course, dito naman sa local, tama naman yung sinabi mo, si Manansala, because I really appreciate abstract. In the newer artists, si Kenneth Montegrande, ganon, parang yan ang mga medyo gusto, of course, Sanso, and stuff like that. So para bang, meron kayong favorite medium ng art? Favorite medium of expression? Well, ang pag-express ko kasi, depende doon kung paano ko mapapalabas yung konsepto eh. So, pwede akong gumamit ng painting, pwede akong gumamit ng sculpture, pwede akong gumamit ng video art. Pero, yung tingin ko na paano siya ma-enhance yung creative process ko at paano magkakaresulta na mas malaking impact doon sa produkto, yun yung ginagamit kong medium. Lahat yan gusto ko, lahat yan paborito ko. Okay. Where do you find your inspiration? Well, ang mga tema kasi ng mga ginagawa ko, it's all about life and culture. So, doon lang, yung experiences mo, yung pananaw mo, ano yung gusto mong mensahe na sabihin sa mundo, ano yung gusto mo ituro sa mundo, yun yung inspiration ko. Does your creative juices flow from something you need to tell or express? Basically, lahat ng artist ganyan. Meron kang, yung tinatawag mong, yung visual language mo sa art, doon nila na-express yan, kung paano eh. Actually, Mara, ang galing nga ni Sir Frederick because usually most artists only paint or only do sculpture. Para bang si Sir can do it all, including Kahit video all art. in Kaya one. siya, para bang I find this amazing, no? Because para bang lahat ng angulo eh. I'm a big fan of La Damoiselle d'Avignon and also Guernica. Wow. Yung para bang because all of those things have stories behind them, di ba? Yung para bang ganun. So, Sir, what motivates you to create these masterpieces? Well, una-una nga, dahil nga passion siya, parang meron kang nararamdaman na kailangan mo express ito eh. So, yun yung number one motivation na magtutulak sa'yo eh. Siyempre, kami mga artists is creatively, iniisip namin paano namin ma-express yung mga nasa sa loob namin. Na makukuha ng para audience makukuha ng in the way audience. na iniisip ninyo, di ba? Kaya may iba-ibang may video, may painting, actually, may sculpture. Para lang yan isang commercial, di ba? Ang commercial in 30 seconds, the storyboard has to get the message across to the consumers. Summary Yeah, para bilhin mo yung produkto, tama, in a way. Tama. Parang ganun na rin yun. Okay. Ayun.
So what goes inside the head of an artist? Uy, that's interesting. Oo nga. What goes inside the head of an artist? Depende. Depende sa pagkakataon, depende sa mood. Marami. Kasi mas madalas na, alam mo ba yung mga artworks namin, minsan pwedeng isang araw lang namin yan gagawin, i-execute, pero 2 buwan namin iniisip. Oh, okay. Paano namin i-execute So the planning ito. stage can be even Yung longer concept, than the oo, execution. Oo. So, yun nga, depende sa panahon, depende sa pagkakataon, kung ano yung tumatakbo dun sa utak namin. May mga artwork din kasi na kami, hindi namin alam kung anong meaning no? Oo. 'Di ba? Pero kayo, doon mo ma-express yung feelings nyo. Kayo na lang nag-explain kung ano talaga yung nasa artwork. Actually, ang scening kasi dalawang, two-way yan Yung interaction ng dalawa, yun yung essence ng scening. Yung interaction sa audience mo, saka interaction ng gumawa ng art, yung artist mismo. So, pag yung dalawang nag-meet na yun ang kinagaganda ng scening. Yun yung totoong kahulugan ng scening. Yung communication ng audience sa kanong creator. Okay, so it has to be interactive. Yes. Yung gusto rin talaga namin malaman Oo, kung ano yung ano yung interpretation nyo, doon yun. Oh, okay. And so what can you tell, para bang advice that you can give to young artists out there? Yung mga aspiring, lalong-lalo na, although mamaya pwede natin pag-usapan yun kasi may gap pa tayo, but gusto natin rin malaman, syempre, na dapat talagang may funding dito to be able to get all of our artists para bang to get them started on the right foot. Tama? Oh. Yung napapansin ko sa mga, dito sa ating lipunan, yung mga magulang ayaw pag-fine artsin yung mga anak nila. Is that because walang financial, walang pera, magastos, hindi secure ang future. Pero hindi nila nakikilala yung mga artist na, mas malaki pa yung kinikita. Totoo. Sa mga ibang tao. Ang sinasabi ko nga, merong mga successful na doktor, meron din rin naman successful na doktor. Merong mga successful na lawyer, meron din hindi successful na lawyer. Same with artists. Meron din successful na artist, meron din hindi successful na artist. Pero pinakamahalaga kasi, naniniwala ako, kapag passion mo, mas doon ka magsasucceed. Okay. And Diba? kung masipag ka, di ba? Kung Masipag ka. tutuloy-tuloy mo. Sa artist kasi, kailangan malaki yung body of works mo. Malawak ang body of works mo. Hindi yung pwedeng kung kailan ka lang may mood. Sinasabi ko nga sa kanila, hindi na uso yung mood, yung inspirasyon. Kailangan mag-create ka na mag-create palagi. Don't stop, no? Kailangan mayroon kang discipline na parang 8 to 5 job din na gagawa ka ng gagawa. Right. And how do you define success as an artist? Well, success is relative. Sa kahit anong larangan naman ito ay relative. Relative ang meaning ng success. Number one, siguro, yung isang artwork mo na nakapagpahayag ka ng gusto mong mensahe at nagkaroon ng impact sa mga audience nito, pwedeng sabing successful ka na at that moment. Tapos, iba yung, siyempre, gusto ng ibang artist yung financial success din. Pero, masalimuot kasi lalo na kung we will limit success to only financial compensation, di ba? Hindi, ang nakikita kasi namin talaga na ang art is hindi mo masusukat ang value niyan Yung contribution din yan sa kultura. At saka syempre, a lot of paintings are more valuable after the artist has already passed, Yes. 'di ba? Like 'di ba itong Juan Luna ngayon na nasa ngayon, museum, 'di ba? Yung parang bang the one in France, 'di ba? Para bang now Yung all of nanalo a sa sudden it's contest. Mas marami nang nakaalam. Oh, yes. Oo. So today, Sir, art made in Siberia can be appreciated in places like Canada. So do you believe globalization has enhanced one's chances for his or her art to get known worldwide? Yes, kasi ang contemporary art ngayon, ang definition ng contemporary art ngayon, number one, kailangan universal na. Okay? Hindi mo na rin mapipigil ang pagiging global citizen natin. Pagka sinabi mong universal, anong ibig sabihin nun, sir? Well, accepted ng lahat ng culture. Okay, yes. Diba? Parang makaka-relate lahat ng culture. Kasi hindi mo na mapipigil ang power ng internet.
Okay? Lumiliit na ang mundo, madali na mag-travel. Yeah. So, although may mga magaganda na palakasin pa rin ang konsepto ng nationalism through arts. Pero kailangan buksan na natin yung isipan natin na global na ito patungo talaga. Hindi So, lang to yan din yung contemporary art na biggest influence sa atin. So, okay siyang maging global ng pananaw natin sa art. Okay, so yun ang next, kumbaga, is really global. Okay, so people can alter and experience various things as a result of art. Just like our special guest for today, at hindi pa tayo dyan nagtatapos. When we come back, we will get to know their relevant role in shaping our culture and society as artists. Only here on GNN Times. And we are back to GNN Times. Sa pagpapatuloy ng ating discussion, kasama pa rin natin ang ating special guest na may mga dekalibreng obra maestra na si Sir Frederick. Ayan, welcome pong muli sa GNN Times, Sir Frederick. And thank you, sir, for in our first part na First guest natin. yes, ito, first guest and in the first portion, you gave us a overview of art and what is under its umbrella. Matapos natin kilalanin si Sir Frederick ang ilang mga kanyang naging pieces across the world. Matututo naman tayo mula sa kanyang karanasan, pananaw, at malikhaing pag-iisip sa subject matter ng kanyang mga obra. So sir, ano yung how does art express culture? Since you're Filipino, yung mga ginagawa mo ba in whatever medium, kasali na dito ang themes of Filipino culture? Yes, naniniwala kasi ako na ang art ay creative expression ng tao na reflection ng ito ng kanyang kultura. Ang kultura ay malaking bagay ang ginagawa. Ang kultura ay pundasyon dapat ng ating lipunan. So, yung art ay refleksyon ng kultura. So, pinapakita, basically ako, yun yung gusto kong i-promote. Pinapakita ko dito yung overall na kultura ko bilang Filipino or bilang tao na reflect ko sa aking mga artworks. That way, nakako-contribute ako dun sa consciousness at kalinangan ng mga tao, hindi lang sa sining, pero doon sa sarili nilang kultura. Okay. Do you have like an art theme? Well, How do you basically, life and human struggle, basically yan yung palagi that's kong... nice. Yeah. Yan yung palagi kong... Human struggle is Oo. very important because when you showcase human struggle, usually it's also inspiration na we can overcome these Yes. challenges in life. Ayun. How do you appreciate art in your life as an artist? Magandang tanong yan, ha? Kung... na-appreciate mo kasi yung... ang tingin ko kasi sa art is more on hindi to decor or hindi lang to isang creative product mo. Pero more on spiritual to para sa amin eh. Yun na nga doon pumapasok yung Dadaism eh. Kasi kung iisipin natin yung art na sinasabi in lay terms, it's just a decoration in the house, di ba? Or it's a dance that you're going to watch or a play, di ba? You're limited to that, but they don't know that it has really become multidimensional eh. Kung pag-aaralan natin ng art history, historically, nag-umpisa yan, yung mga cave paintings, mga ganyan, is spiritual yan eh. It's parang sinasabi ng mga caveman na ito ang gagawin ko, paano nila dinodocument yung day-to-day life nila, tapos paano nila wino-worship yung mga gods nila that time, yung mga dinodrawing nila. Yung mga Greek and Roman mythology. Kasi pati yung mga hanggang up to the Renaissance period, ngayon pa rin nakikita natin ang malaking role ng art to express din yung spirituality ng isang tao. Pag sinabi naman natin spirituality, hindi lang ibig sabihin ito religious. Pero yung spiritual na pagkatao mo, doon mas malawak yung pagpapakita ng sining dito. Actually, you can have no religion and still be very spiritual, sa totoo lang.
Totoo yan. What kind of medium do you see? Na, In art. yun, like sinabi ko kanina, depende sa kung paano ko ma-express to creatively. Maging video art to, sa sculpture ba to, sa painting ba to. Kasi ang bawat medium, meron siyang sarili-sariling way kung paano mo ipakita eh. Like yung video art ko, hindi siya pwedeng ipakita na sa static na two-dimensional na artwork lang, like painting. Canvas, gano'n. Sa canvas. So, baka mas na-enhance siya kung may makikitang movement doon sa mga series of pictures na pinapakita ko doon sa video art. Like, hindi ko rin naman ma-express ang isang sculpture or sa isang painting, ang three-dimensional point of view sa sculpture. So, depende sa gusto ng mga artists or depende sa gusto ko kung paano ko pinapakita yung konsepto ko. Okay. And in line with that, sir, do you think art has become commercial over the years? Well, yan ang yung pag-commodify ng art, ang isa sa malaking problema at magiging problema in the future. Pero parte yan eh. Pag nagtatanong ako, doon sa mentorship program ko, pag tinatanong ko yung mga batang artist, ano bang gusto mong gawin mo? Just to express or magbenta? So 90% doon ng mga artist na bago, gusto nila magbenta. Yun ang goal. Kumbaga. Yun yung goal. Yeah. So nawawala. Totoo naman din talaga. Yeah. nawawala yung Essence. role ng anong kailangan gawin ng sining. Kailangan naman natin i-balance rin, 'di ba? Kasi mawawala ang puso pag tinignan mo na lang kung ano lang yung mabenta eh. Totoo. Ano yung mabibili. Nawawala yung spirituality ng sining. Maaaring mawala rin ang creativity ng sining kapag na-focus ka na doon kung ano yung bagay sa wall mo, ano yung bagay sa sofa mo, di ba? So, nawawala yung buhay ng sining kapag masyado natin Pinufocus yung din na for selling lang ang art. Okay. It's good na nagme-mentor ka rin po. Oo, meron akong mentorship program. Okay. So what is the contribution of contemporary arts or artists? Well, ang contemporary art kasi, ito yung art ng iyong panahon. Kahit anong style yan, kahit realism yan, kahit surrealism yan, kapag ginawa sa ganitong panahon, contemporary art na yan. So, ang contribution ng contemporary art palagi is pagpapatuloy ng sining sa itong panahon na ito. Okay, so malaki ang contribution niya. Kailangan nagpapatuloy, kailangan ng sining ay nag-i-evolve palagi. Para, kasi ang kultura nag-i-evolve, ang kabuhayan nag-i-evolve, ang pag-iisip nag-i-evolve. So, ganun din ang sining. Dahil ito nga ay creative expression ng tao. So, kailangan mag-evolve din siya. So, okay. So, if technology is forever evolving, di ba? Like the iPhones, ilan-ilan na. Evolve ng evolve. Pati ang AI. You keep on buying new gadgets. Is art also following suit like that? In a way? Kasi di ba before, sir, sa totoo lang, it's just painting. It's just sculpture. I mean, there's just so many different degrees and many different themes. Unlike ngayon, like you say, video art. Exactly. I mean, traditionally, there wasn't any video art, but it doesn't make it any less of art now that it's there today. Yes. Part yan eh. Part ng evolution ng sining. Part ng evolution ng mundo yan, yung technology mo eh. Okay. Palagi kong sinasabi sa kanila, yung way mo, tool lang yan to express. Ang pinakamaganda, kung ano yung konsepto, ano yung gusto mong iparating. Ay Yun yung nakukuha. art. Ay nakukuha mo. Okay. So, kahit yung mga AI dumating yan, kahit yung maging Tama. digital na siya, at the end of the day, titingnan pa rin ano yung mensahe na gusto mong ipahayag, ano yung konsepto mo. Yung mga ginagawa lang ang artist, ang mga medium na yan ay tool lamang para express ito. In other words, Mara, no, kung Para alimbawa, makalat natin yan. Oo, kung alimbawa, luluto ka ng, kasi ito mahilig kumain, kaming dalawa mahilig Pero kumain hindi ng mahilig magluto. Oo, hindi. Pero kung alimbawa magluto ka ng tinola, dapat ang malalasahan ko tinola at hindi adobo. Tama ba yun, sir? Di ba? Pag nalasahan mo ang adobo, There's contemporary siya. Okay. Okay. Contemporary art So siya. that's the difference between abstract and
realistic art. Okay. Okay. So, ayun. As an artist, how do artists express their cultural identity, sir? Kung alimbawa, how do you... meron ka bang... Kasi How I does know it some... reflect Yes. the artist? Unconsciously, subconsciously, sa unconsciously. Pero you're not supposed to be thinking about it, yung para... It's not supposed lalabas to be in yan the front, eh. forefront. Lalabas yan eh. Oo. Naniniwala ko lalabas yan eh. Kasi pag, sa art kasi, pag medyo ginagawa mong technical, masyadong pinag-iisipan, masyado kang conscious, nawawala yung espiritu nito. Okay? So, yung kultura mo ay magre-reflect talaga sa gawa mo. Kahit anong gawin mo. Okay. Mapakulay man yan, anong available na medium, magre-reflect sa trabaho mo eh. Ano yung character, ano yung subject mo. Magre-reflect ang kultura sa iyong paggawa. Kahit hindi mo isipin ito. In what ways do people show their appreciation for you and your artwork? Well, ngayon, like sa Facebook, like sa Instagram. Tapos, The usual. Yun The kasi usual. ang in-demand talaga ngayon, yung social Yun, media. mas madali kasi yun makita eh. Madali kasing makita yun ngayon eh. Dati kasi traditionally, kailangan pumunta sa exhibit, tapos sasabihin sa'yo sa personal. Ito ngayon kasi mas madali mo na rin ipakita yung sining mo eh. Using technology. Yeah, kasi hindi lang mga bata ang gumagamit ng phone or laptop, pati na rin mga matatanda, natuturuan na In din, a way, diba? maganda rin siya na for art education, saka Yes. art appreciation. Kasi dati, basta gumalaw lang na, uy, art pala to. Ngayon, mapapasabi mo na yun. Di ba? So, yun nakikita namin. Number 2, kapag kinukolek yung artworks namin, siyempre, natutuwa kami. So, nag-i-invest sila ng pera para ma-acquire nila yung artwork na yun. Yun, isang way din yun. Kasi, mga recognition ng mga institution, kung bibigyan ka ng award, bibigyan ka ng grants, yun, malaking bagay sa amin yun. Okay. So, sir, question from me naman, kasi syempre we're the same age halos, no? Did you have a hard time as an artist adapting to modern technology? Because ako, as a person, there are challenges from analog to digitalization eh. Kung sa inyo sa art, meron bang, or did you totally adapt to it easily? Nung umpisa kasi, number 1, hindi lahat ng artist ganito. Hindi, Yes. ang naniniwala kasi ako, kailangan mag-adapt ka palagi. Okay. Sa So pag-evolve. that's a good para bang advice to upcoming artists is that you have to continue to adapt. Yes. And to morph. And to develop. And to evolve. Oo. Tama? Okay. Yun. Ikaw at yung art mo, kailangan mag-evolve at mag-adapt. I see. Okay. So para bang ikaw, Mara, meron ka bang ibang question na For you, what is Philippine art? Yun, that's a good question. Pagka sinabi mo Filipino art, what is the first thing that comes to mind? Yan, matagal ng debate yan. Yun. She Hanggang, asked it. historically, hindi natin siya makukompare sa Japanese art, Chinese art na makikita Like na origami and Mexican art. Mapapansin mo, Okay. Kasi historically, marami sa atin nag-conquer. Okay? Historically, Sumakop. maraming sumakop sa atin eh. Okay? So, yung pagsakop na yun yung nag-influence. So, hindi tayo naka-identify or maaring hindi inabsorb natin to lahat. Okay? Yung pre-colonial thinking natin, makikita mo pa rin yung Asian influence sa iba. So, hindi talaga siya Filipino. Hanggang ngayon, yung ating mga OFW... So, parang may mix din. May mix talaga. Sa akin, para sa akin to define yung Philippine art. Basta gawa ng Filipino, Philippine art yan. So would you say Philippine politics is part of art? Yes! Just joking. Yes. I just really needed to say that. Yes. Yes. Okay, yes. It's part of culture. Yes, part ng culture. What do you think is the greatest importance of various art forms? Well, kapag mas marami yung art forms, mas maraming
expressions. Pag mas maraming expressions, mas madaling ihayag ang mga mensahe. Okay. And why does art matter in our culture? And yung para bang, how you define art in your own words also? For me, ang art is a creative expression ng tao. So, yung pagsigaw mo, gagandahan mo lang yung pagsigaw mo, art na yan. Yung pagluluto mo, kung paano mo creatively tinimpla, art na yan. Yung pagdodrawing mo, it's a creative expression para sa akin. Malaking bagay ang sining kasi sabi ko nga, reflection to ng kultura mo. Reflection to ng produkto ng buong pagkatao mo. Yung pagkatao na na-influence ng lipunan mo. So, mahalaga ang sining sa buhay kasi parang makita yung identity mo bilang tao. Okay. Yeah, like in diba, mga makeup ng girls. Yes. Yun, I was just going Diba, to say. I can express my feelings kung gaano ba ako kasaya sa araw na to, diba? Yes. Just like me right now. So, Yeah. Ganon yun. ako nag-makeup, so na-express ko rin yung feelings ko for Kasi the show. ikaw, Mara, would you say, ikaw naman ang tatanungin ko, kung alimbawa whether you're happy or sad, whether you're going through something, does it also change? Let's say, magme-makeup, Oo, maapektuhan ka oo. rin. Yeah, ang daming beses na nangyari sa See? akin yan. When So I'm that sad, is, diba? art is an expression Yeah. of emotion. Kung sad ka, Doon. pati sa pagluluto, diba? When you're sad, Hindi ganun hindi kasarap. ganun kasarap. Totoo. Sa makeup, ganun din. Kung hindi ka masaya, Hindi ka nun ka-fresh. Hindi fresh yung makeup mo. Okay. Baka iba-ibang color pa yung nakalagay dyan, diba? Okay, so meron ba kayong anything that you'd like to plug? Yes. Upcoming Art exhibits? exhibit. Greetings? Well, tinatawagan ko yung suporta ng ating mga kababayan sa pagpunta namin sa Florence Biennale. Siguro marami rin, hindi lang naman ako lang ang representative ng bansa, pero marami sa sculpture, sa painting, ako sa video art. Suportahan natin lahat. Hindi lang yung mga magre-represent ng Pilipinas, pero yung art scene as a whole. Kasi ang pagsuporta sa sining natin pagsuporta or pag-enhance sa ating kultura. Siguro maging conscious tayo sa ating sariling sining at ang palawakin natin kung may pagkakataon ang ating kultura. Yun lang siguro. Yeah, Very that's well right. said. Okay. So, you will not just promote yourself, but you will also promote the Philippines and the whole The Filipinos, culture diba? and everything from the very beginning of time. We represent our country, our Yes. people, our beliefs, our archipelago. Yeah, so please do support, guys. Okay. So that's it for this segment. Talagang nakakahanga and memorable ang ating episode today. Thanks to our very first guest in GNN Times, Sir Frederick. Thank you Maraming very salamat. much. You have put a lot of work into those artworks and we were truly drawn to your masterpieces. Future opportunities excite us to see you succeed more, Sir Frederick. So thank you Maraming very salamat. much. Okay, thank you sir. Bago po tayo magtapos, baka may mga gusto kayong batiin or anything that you might want to give a message to our aspiring Filipino artists na marami naman kasi dyan yung para bang may talent pero hindi sila nabibigyan ng tamang mentorship para inarrow, sumasabog di ba? Nagiging nigas kugon or something or nawawala ng gana. So, is there anything you might want to say to help them stay on track and to stay motivated? Okay. Yep. Ang doon sa mga gustong maging artist, lalo na yung mga bata, sinasabi ko hindi madali itong journey na tatahakin natin. Hanggang makarating tayo doon sa finish line na konsepto na gusto natin. Pero ituloy mo lang ang passion mo, gumawa ka lang ng gumawa, at darating din yung mga oportunidad, paano tayo marirecognize. Ang art is a lifelong education para din sa atin. Hindi to pag nakuha mo na yung style or nakabenta ka na, yun na yun. Hanggang pagtanda mo, reinvent mo pa rin ang sarili mo. Mag-evolve, mag-adapt. So, gusto ko rin batiin yung mga
community of artists ko sa Art Show Philippines, sa buong Pilipinas siya. Almost 3,000 artists to na. Wow! Sana makinig sila at manood nitong show na ito. Hello guys, hello. Hello. Lagi kayo manood. And I hope that everyone's inspired with Mr. Epistola. So thank you guys. That's a wrap. To our televiewers, maraming salamat sa muling pagsama sa amin today ng aking co-host na si William Theo. Para sa aming future episodes, abangan at mapapanood nyo po kami sa Golden Nation Network. Mapapanood ang GNN sa GSAT Direct TV Channel 1, Sky Cable Channel 73 at sa iba pang cable providers, pati na rin sa UHF Channel 46. Okay, and until next episode here on GNN Times.